Mga kababayan, teka lang, may gugurgurin lang akong demonyo ngayong araw na to. Ayan, ginurgur ko na. Okay. So, talagang mga palangga, mafe-feel mo yung sadness bilang isang sumuporta sa kay Pangulong Duterte na nabigyan tayo ng maalwan or payapa na kalye, payapa na iskinita sa ating buhay. Dahil ito lahat ay kagagawan ng bangag-bangag na gobyerno. Okay? So dahil ito, medyo nakakalamang na tayo ng konti pagdating dito sa impeachment kay Inday Sara, at I hope talaga ito ay ibasura na. Ibasura na at nang makapag-focus na ang pamilya ng mga Duterte kung ano yung next na gagawin para mapauwi ang Pangulo Duterte o mapalabas sa ICC. Kahapon binanggit ni Inday at ni Spokesari Roque yung possible na pwedeng gawin dito sa Dutch government at pwedeng, tama ba? Ito hindi, parang ano lang naman ito na pag-uusapan lang na I hope ang family ni Vice President ng mga Duterte ay gather ng mga, what do you call it, not ebidensya well, siguro lawyers, new set of lawyers, not to represent sa ICC case ni Pangulong Duterte, kundi dito sa Dahig dahil nga yung pagkidnap kay Pangulong Duterte ay illegal. Kumbaga, isi-set aside na muna yung ICC case na pinaharap na binabato nila kay PRRD. So, yung way na pwede nating tahakin, yung mag-apila dito sa Dutch government, yung pagpakulong nila sa Pangulong Duterte, which is 80 years old na ang ating Pangulo. So I'm praying so hard, sabi ko kay Spokesari, can we just use our power, our connection, or lahat ng pwede nating maitulong na makakuha tayo ng mga Dutch lawyers, no? Kasi yung kay Senator Tuloy, kay Attorney Kaufman, iba yon, ICC yung case. So sabi ko nga Spokes, kasi kinukulit ko siya. Alam mo naman to, syempre limited lang din naman yung pwede niyang sabihin dahil baka sabihin may epal-epal siya o pinangungunahan niya yung pamilya. Pero ako, hindi naman ako may epal. Ang sinasabi ko lang, ano ba pwede natin gawin na mapalabas natin ng PRRD? Ano ba dapat? Na dahil sinasabi ko sa kanya, kay Spokes, di ba Spokes, sabi mo at nakad sa batas ng Netherlands, yung 8 years old hindi din dapat kinukulong yan. Sabi, can we make a way na ano bang pwedeng ikaso o iapila? Dahil siyempre abogado siya, tayo hindi naman. So magtatanong lang tayo. So I hope yan talagang ang tahakin nating landas. Kasi unang-una, yung ICC ay sinanction niya ni Trump ng gobyerno ng Amerika. So yung kanilang mga assets, hindi ka makapasok sa Amerika yung mga yan. And also yung kanilang hindi sila makagamit ng Gmail. Kumbaga, naantala yung mga pagproseso. So the more na nakasanction ang US sa kanila, so naantala din yung paglilitis kay Pangulong Duterte. So kailangan natin gumawa ng ibang avenue, ibang way para mabilis ang pagpapalaya o pagkuha natin sa pagdukot nila kay Pangulong Duterte. At gusto ko uli manawagan, mga kababayan, na kailangan pa natin pag-igtingin, mag-gather muli tayo ngayong Independence Day, not only here in Europe, but all over the world. Lahat ng Filipino, lahat ng mga world leaders, ipakita natin sa kanila na ang Independence Day na ito ay panawagan na sana mapalaya na mapauwi na ang ating Pangulong Duterte. 80 years old na po ang Pangulo, napaka-tough ang kanyang personality, matalino, tough, punong-puno siya ng yung karakter ng buhay ni Pangulong Duterte. Tas ikulong mo doon, dukutin mo, mag-iiba talaga ang magiging situation or feelings ni PRRD sa loob, 'di ba? Tinanong natin 'yan kung paano ba nagme-meeting si Inday Sara at si PRRD. So sinasabi ni Inday doon sa interview na mayroong designated areas na kung saan doon sila nag-uusap. Hindi rin sila makapag-usap ng husto
freely kasi recorded. So wala kang freedom eh. Tinanggal nila lahat ng freedom. Even privacy, wala na. Freedom para kay Pangulong Duterte. Binaboy talaga nila. So kaya nandito kami. Hindi tayo para magbida-bidaan dahil hindi po tayo bida dito. At gusto ko lang sabihin sa inyo na alam ko maraming gumagamit sa pangalang Duterte. Alright? Huwag po kayo magpapaniwala sa mga sabi-sabi lang ni ganito ni ganyan. Maniwala kayo sa pamilya. When I say pamilya, blood-related. Alright? Kasi marami talagang gumagamit sa pangalan ng mga Duterte. Yung iba, pinagkikitaan, nangi-scam and everything. So ngayon, mga kabalangga, kung ganyan, may mga taong gumagawa niyan, whether sa Amerika, sa Europa, maaga pa lang suplain na natin sila. Hindi po pwede na sila ang sisira sa laban at hindi po pwede na sila ang sisira sa ibang mga supporters na masama ang loob dahil sila ay pinakitaan ng kabastusan. Kami dito, yung mga kasama ko na nag-travel mula sa Los Angeles, wala pong nag-utos sa amin na magpunta dito. Hindi kami inutusan ng mga Duterte. Okay? Pero yun ay kusa namin at hindi naman din kami nagbibida-bidahan dito. Okay? Ang gawin natin, kasi talagang divide and conquer to. Nabanggit yan ni Mayor Baste nung na-interview din natin siya doon sa Duterte Street. Marami talagang gustong gumiba dahil nakikita nila yung pagmamahal ng taong bayan kay Inday Sara dahil 2028 is coming. 'Di ba? Marami na talagang bumabaliktad. Marami ding sumisira. Ako, mga kababayan, wala akong mapapala dito dahil hindi ako tatakbo ng kung kahit anong pang barangay captain or what, wala. Okay? Hindi rin tayo nakikipag-contest sa ibang mga vloggers, mga newbies or whatever. Wala pong contest ito. Okay? Dahil hindi ito tungkol sa akin, hindi tungkol kahit kanino man. At hindi ito usapin na kung sinong malakas kay Inday. Ang mga Duterte, ang tagal na yan sa politika. Hindi mo yan mauuto na mag-picture ka lang, okay na kami ni Inday, ganyan, ganyan. Ako nga, I have a lot of pictures eh. Pero hindi ko yan ginagamit na leverage para magbida-bidahan ako kasi si Marlica nandun, ganyan, ganyan. BS yan. I really don't care kung ma-recognize ako or hindi. Yan dapat ang ating tahakin na laban. Hindi tayo nagbida-bidahan dito para tayo ang bida kasi ikaw yung nauna sa dahig. No. Kaya tayo nandito para sa kay Pangulong Duterte, mabigyan natin sila ng moral support. Kaya nga po kami ni Spokes Harry Roque ay ako actually sa totoo lang, ang dami-dami kong ginagawa sa buhay. I don't have time to organize talaga. Kahit sa Amerika, ang dami. Miss Marlica, gumawa tayo ng ganito, ng ganyan. Sobrang busy ko. Ang dami nga. Yung San Francisco nga, hindi ko napuntahan. Dahil marami rin akong ginagawa sa buhay ko. Pero, nung nakita ko dito sa The Hague, na ang dami talagang supporters na nagbubuwis ng kanilang pera. Kasama na rin buhay kasi you'll never know. While nagta-travel ka, matalisod ka or something. Na-appreciate ko, hindi man ako part ng mga Duterte, na-appreciate ko lahat yung pagmamahal ng mga kababayan natin not only sa mga Duterte dahil pare-pareho tayo na gustong magkaroon ng maayos na Pilipinas. Okay? So, nakita namin dito na meron talagang masamang instrumento na gustong i-divide and conquer. Okay? Etong sitwasyon dito sa Europa. Dahil nakita ninyo, ang daming nagmamahal sa mga Duterte at ito ang ayaw makita ng mga bangag na pamilyang Marcos, Tambaloslos, Romualdez. So kayo naman po dyan na mga leaders, nakitaan man kayo ng mga magagaspang na pag-uugali
never mind them. Ignore. Huwag kayong magsawa na ipakita ang pagmamahal kay PRRD at sa sambayan ng Pilipino. Kasi once na nagpa-apekto tayo sa mga yan, hindi po yan sila ang apektado. Ang magiging apektado, ang ating mahal na Pangulong Duterte. Dahil narinig nyo ang sabi ni Vice President Inday, yung mga pictures, videos natin ay ipinapakita kay Pangulong Duterte. 'Di ba? Pinapakita nila through lawyers. Nagtanong pa nga si PRRD, 'di ba? Andiyan dyan pa ba sila? I don't know kung si Inday ba nagsabi noon, 'di ba? May tanong doon na nakalimutan ko lang sa dami ng pagtitipo natin. Nagtatanong si PRRD, nandiyan dyan pa daw ba sila? Tayo yun na mga supporters, lahat ng mga Pilipino. So kung papaapekto tayo sa mga epal sa buhay na gustong magbida-bidahan, whatsoever, gusto nila sila i-recognize and everything, talo ang laban natin. Ibig sabihin, nagwawagi ang mga demonyo sa Malacanang. Okay? Yun yon, lagi niyong isipin, palangga. Kaya nga sa June, by the way, yung madami na nag-message sa akin, yung Paris, DDS Paris, Maisog, Germany, UK, at sino-sino pa, ang dami mga nag-text sa akin, grabe umusok, na they want to be part sa ating Independence Day celebration. Tentatively, June 15, ito po ay alay natin sa Pangulong Duterte. Ito ay very significant dahil araw ng kalayaan. Sana nga mabawi natin ang Pangulong Duterte sa araw ng kalayaan, but that's impossible. But ito ay simbolismo na hindi natin titigilan ang laban, dito sa pagdukot nila kay PRRD. So this event, tentatively, sa June 15 ay inikayat namin ang lahat, hindi lang sa Europa, sa Amerika, 'di ba, na magpunta kayo dito dahil lagi naman may I think by that time nandito si Congressman Pulong Duterte. Okay? Ito pong pagtitipo na ito, voluntary po uli ito. Wala pong bida dito. Lahat tayo bida. Kung ang Paris gusto nyo mag-present ng inyong kanta o music, cultural dance, whatsoever, dahil Independence Day, will give you platform. UK will give you platform. Italy will give you platform. Rome, wherever, lahat ay may participation. Talagang natin natin yung yung event na to, iaalay natin sa Pangulong Duterte at sa taong bayan. Ang daming nag-i-effort that we have to be grateful. Alam nyo, kung hindi man tayo, hindi nyo man gusto yung pagmumukha ko, that's understandable. 'Di ba? Dahil hindi nyo ako bet yung iba, okay lang yon. Pero huwag nyo nang tignan yung mukha ko. Yung tignan na lang natin yung common goal natin. It's about for PRRD. Diba? Kasi ako po, kung gusto ko magbida-bidahan, magdakdak lang ako dito, bida na ako, diba? This is my channel. May nagsabi, why not June 14? Actually, pinag-uusapan pa, Hilda, pinag-uusapan pa namin 14 or 15, kaya nga tentative. Kasi may nagsabi na ang June 15 daw, dito sa Dahig, parang no noisy day, something like that. Kaya nga, we will let you know. Mayroon kaming dalawang mga palangga dito na pinapalakad namin about permit and venue. Lahat po kayo dito, kahit na hindi nyo ako gusto, you have group, this is not about me palangga, ha? This is about PRRD. I want you guys to be part dito sa event na ito. Ako kasi ang event namin, pinagyayabang ko, ayoko nang may dead air. Lahat gusto ko pasok. Lahat ng bawat segundo, lahat yan dapat na i-entertain yung mga tao at nakakarinig tayo ng inspiring message sa iba't ibang mga speakers. At this time, hindi lang mga kilalang tao ang bibigyan natin ng chance na magsalita. We will give you a chance. Group leaders, bibigyan namin kayo ng chance. 5 minutes, mga ganyan. Kung may mga guest tayo, kasi kami ni Spokes Hari ay nag-i-invite na ng mga personalities from the Philippines. And I hope makarating sila, di ba? Dahil yung mga inimbita namin, meron naman silang perang pamasahe. We cannot afford naman pamasahean kayo. So ito talaga, kanya-kanya ito. Talagang bayanihan ito. Huwag din po kayo mag-i-expect.
Okay? Yung mga talents, alam ko, hindi naman kayo nag-expect. Di ba? Na may mga honorarium, wala po kami pambigay sa inyo. Kasi kung gusto nyo, willing ninyo, dahil alam ko, mahal nyo naman ang laban na ito, so mag-participate kayo. Wala po dito na dahil ito'y gawa ni Marlica, ito'y gawa ni Gan. No. Lahat po dito mahalaga. So let's show support. Kahit wala si Vice President Sara dito, dapat tuloy-tuloy. Hindi po pwede maputol yung ating support dahil may isang EPA lang. Hindi ito pwedeng maputol dahil may kumumpas na iharangan si Maharlika at si Harry Roque. Right? Hindi po dapat ganon. Ano daw? Palangga, pakigorgor. Ano daw? May gumagawa ang only comment. Sabi, ingat kayo dahil hindi si BBM at Lisa, okay, ang nag-i-spike, kundi si Aimee. Pare-pareho lang yan sila. Pareho pa lang. Kampong chicken, yes. Alright. Ano sabi dito? Si Wency Cornejo, oo nga no? Well, subukan natin, DDS yun. Imbitahan natin, Wency Cornejo, sir. Kali lang wala kaming pamasahe sa iyo. Alam ko may pera ka naman. Baka pwede kang pumunta dito at alam ko DDS baka pwede kang pumunta dito at favorite ko pa naman yung kanta mo, di ba? Sige. Imbitahin natin, baka may nakakilala kay Wency. Alright. Okay, ano pa ang mga eksena? Okay. Melchanko. Sabi ni Raven. Nga, so si Wency Cornejo solid. Yeah, sige. Sabi ni Dens, wag ka makinig sa mga political operators ni Mangga. Ba't naman ako makikinig sa kanila, Palangga? Alam mo yan. Nasa Netherlands tayo at may freedom of speech. Actually, okay, may nalaman kami na may nagkumpas na talagang i-censor kami ni Spokes. Pero kailangan malaman namin kung sino yung taong yon. Okay? Baka punta din si Jimmy Bondoc. Yun na nga napag-usapan namin. Sige, Sir Jimmy, Attorney Jimmy, sana pumunta ka at kumanta-kanta ka dito. Kailangan ng presensya mo. So, what else ang mga nangyayari ngayon? Okay, tignan natin. Recently, di ba, si Torre, ang sinasabi niya ay ipa-prioritize niya si Spokes Harry. So sabi dito sa balita, nakikipag-ugnayan na raw ang Philippine Police sa Interpol sa pag-aresto kay spokesperson Harry Roque. Ngayon, ang sabi dito sa press con ni Lagum, 'di ba? Ni Lagum Torre o Uling Torre, nakikipag-communicate na raw sila. Okay, ano sabi dito? Sabi ni Torre, ang communication center pala isang standard action daw. Standard naman yon. This is a whole government approach. The Department of Foreign Affairs is canceling his passport and the other accused. So mga kababayan, nakita ninyo, ulit-ulitin natin na talagang, wait a minute. Okay? Na talagang itong bangag na gobyernong ito, talagang ang priority nila ay targetin si Spokes Harry Roque. So ngayon, mga palangga, okay? Paano nila dudukutin o extradite si Spokes Harry? Kung talagang sila ay susunod sa batas, hindi nila ma-extradite si Spokes Harry, mga kababayan. Bakit kamo? Kasi labag sa batas ang kanilang gagawin sa gobyerno ng Dutch. Kasi nga, ongoing ang application ni Spokes Harry. Diba? Sinasabi yan ni Spokes Harry Pauli bilang isang international lawyer, bilang isang asylum seeker na mayroon siyang ongoing na pag-a-apply o nag-aantay siya ng kanyang asylum visa, mga kababayan, ang gobyerno ng Pilipinas ay walang karapatang dukutin siya at wala siyang karapatang ipa-aresto dahil nga ito ay political persecution. Binanggit din niya ni Vice President Sara na kaya ginaganon si Harry dahil sa suporta ni Harry
sa mga Duterte at sa kanya. So sinabi ni Spokes, dahil lagi naman kami nagkikita, na siya ay protektado ng batas nitong tinatawag na 1951 Refugee Convention. Nakapaloob doon. So hindi pwede nilang dukutin si Harry o ipa-extradite dahil ito ay illegal paglabag sa batas. Kaya nga sabi natin, tignan natin kung ano ang gagawin ng EU, pero ako sa tingin ko ay mahihirapan silang dukutin si Spokes Harry, mga kababayan. Ayan ang nakikita ko. Alright. Yeah, Mercado Cathy, di ba? Nakita nyo? Sabi ni Annalisa, sanay sila sa kidnapping. Okay? Tika, meron ba tayong gugurgurin? Okay, sabi ni Balanga, may gugurgurin daw tayo. Okay, sinong gugurgurin natin? Wala, hindi ko nakikita eh. Alam mo, ang ano kasi sa troll dito, minsan pag pinupuntahan mo yung kanilang account, at pag gusto mo silang, nawawala sila. So may ginagawa talaga ang mga zatanas. Di ba? Hi, Dangski, oh. Yung nagkumpas baka yan ang dahilan kaya naging malnourished ang lechon. Ay, nakita mo yung lechon? Napanood mo talaga yung vlog ko, Dangski, di ba? O, nabanggit ko nga, nag-comment ako yung lechon malnourished. Yes, Dangski, yung ano mo, yung grupo mo, alam mo, may mga nag-commit sa amin, 2 bus. Yung isa, nag-commit sa amin, 60 to 100 people. Alam nyo, ang mga pumuno ng venue nung nakaraan, birthday ni Inday, hindi lang po tao, mga taga Netherlands. Actually, ang daming taga UK, Germany, France, basta lahat kayo, kaya lahat kayo importante palangga. Lahat, kahit isa lang, kahit kayo just an ordinary supporter, lahat kayo ay importante. Yun ang gusto naming legacy o leadership na ipapamalas dito ni Spokes Harry. Kasi lahat ng mga ginagawa natin dito, ang magre-represent dito ay ang Pangulong Duterte. Nire-represent natin ang Pangulong Duterte, hindi kami dito. So kaya talagang kailangan natin bantayan yung mga lechon, sabi ni Palangga. Huwag magpapabudol sa lechon. Okay, malinaw na ba sa inyo ang lahat na hindi mapapalabas ni Amy Marcos si Spokes Pangulong Duterte? So kung ano man ang naririnig ninyo mga bidabidahan na si Amy ang savior, fake news yan. 'Di ba? Ignore, wag po kayo basta magpapaniwala. Yung mga nagre-react na akala mo alam kung ano mga pangyayari dito, yan ay isang pagpapanggap at paggagamit sa pag ginagamit ang mga Duterte na akala mo naman super close sa mga buwaka ng ina. Hindi naman naging politikong magagaling yung mga Duterte, 'di ba? Kung kung sila ay nagpapaniwala lang diyan sa mga nanggagamit sa kanila. Ako, for sure may mga naririnig, may nakakapanood sa akin na mga kakilala nila VP Inday Sara. Ako sinasabi ko talaga na I'm supporting them kasi nasa tama sila. But bilang isang independent na supporters, wala akong pakialam kung like kaibigan nila, 'di ba? O kung sino man, naboboljakin natin. Hindi ako tipong gano'n na, ay kaibigan to ni Inday Sara, baka hindi na ako pansinin ni Inday or what, kasi binobolja ko si Amy. Hindi kami gano'n. 'Di ba? Kasi ang alam ko naman na hindi gano'n ang mga Duterte, may freedom ka. Para boljakin mo kung sinong gusto mo, whether kaibigan nila, gusto nga ni PRD yung mga ganyan eh. 'Di ba? I think so. 'Di ba? Gusto ni PRRD yung mga ganyan. So hindi po pwede tayo dito, mga kababayan, na i-suppress lang o may nagkumpas lang dyan sa Pilipinas na mga buwaka ng ina. Pero ako naniniwala ako, in fairness doon sa mga nag-XX, ayun ay napag-utusan lang. Oo, na-empower lang yon, whatever. So kasi yung mga yon, in fairness sa kanila, mga volunteers sila. Kasi hindi ko talaga nakita yun noon. Mga volunteer kasi yun, mga taga rito. So hindi naman ako, I have nothing against with these people, Ang gusto lang namin alamin, ang ugat, sino ang kumumpas. Kasi sinabi na ng Office of the Vice President, wala namang silang ganong instruction. So sino yon?
Kaya kailangan malaman natin kasi baka ngayon pa lang, sinasabotahin na ang ating pakikipaglaban. So hindi po pwede yun, mga palangga. Kailangan natin jutulin ang ulo ng jahas, di ba? Hindi dapat ganun pa lang, may ilabas na natin kung sino yon. Kasi tignan mo yung ginagawa ngayon. Oh, ayaw nilang tigilan si Harry, ayaw nilang tigilan si Inday Sara, ayaw nilang tigilan si Maharlika. Tapos meron pang makakapasok dito na isusuppress tayo. At ito mga napag-utusan, mga wala namang kanalaman yan, mga yan. They're just volunteer. I just don't know because I don't know them personally. Okay? Marami kasing gumagamit ng pangalan ng Duterte. Matagal na yan. Na ito kakilala ko. Mag-picture lang kay Inday, gagamitin nila. Ito, close kami ni Vice President. Ay, ako nga pala yung ganito ni ganyan. Ako nga pala yung dating ano ni PRD. Ako nga pala ganun-ganun. Diba? Ako ba, ginamit ko to mga Duterte? Hindi ako ganon. Tsaka wala naman akong ganong dramatization sa inyo. Kaya mag-ingat kayo, palangga. Ang dami talagang gumagamit. Sa totoo lang, you know, ako'y epal-epal lang, nandoon sa tent, dapat nagdrama-drama ko. Sige, kunan nga ako, emote-emote kay Inday para gamitin ko, ganun-ganon. Hindi ganyan ang intensyon namin. Wala kaming eksena na kung ma-recognize or hindi. Kasi in the first place, wala namang nag-utos sa amin eh. Nasuportahan sila, wala rin naman nag-utos sa akin. Nasuportahan ko yung mga bangag. Kaya the moment na nakita natin ang mga bangag ay bangag, binolja ka agad natin. So ganun yung laban, hindi yung buwisit. Diba? But we will change that.